Oo, Nueva Ecija. Dito ako nakatira, sa tinaguriang Rice Granary of the Philippines. Marami kasing palayan sa lugar namin dito. May ibang lugar naman na sibuyas ang kanilang produkto. Halo-halo din ang mga salita dito. Kapampangan, Tagalog, Ilocano. Pero sa bayan namin, Tagalog po kami dito. Oo, masarap ang mga bigas dito. Yung tipong sinasaing mo palang mabango na kahit wala naman pandan. Tayo kasi mga Pilipino, mahilig tayo sa kanin eh. Kaya kapag usapang negosyo, yung mga rice bowl, mabenta din ito. Tulad ng recipe ko ngayon, affordable siya tapos pwede mong i-take out pa. Patok ito sa mga matataong lugar gaya ng Metro Manila, sa mga palengke, o kaya naman sa malalapit sa eskwela. Ang una muna kasing ginagawa ko kapag kanin ulam negosyo, sinasayang ko muna yung bigas. Para marami pa akong magawa habang inihintay kong maluto yung kanin ko. Kalahating kilong bigas lang to pero 7 orders ang nagagawa ko dito. Siguro dahil na din paper bowl ang gamit ko. Tsaka naglalagay lang ako ng 2 kutsarang toyo pampakulay. At 1 kutsaritang asin pampalasa. Pero syempre kung nagtitipid ang mga viewers ko, pwede naman kahit plain rice lang ang gawin nila dito. Minsan nagtatanong din yung iba kung bakit pati pagsasaing tinuturo ko pa. Kasi may mga teenager din na nanonood ng aking mga video para maengganyo sila magluto at matuto. Kung ako ang papipiliin, mas gusto kong tumira sa probinsya. Oo, maraming mapapasukang trabaho sa Manila. 6 na taon ako nagtrabaho sa Cavite at Manila, pero mas gusto ko pa din dito sa Nueva Ecija. Tahimik at sariwa ang hangin dito. Kung mabibigyan lang ako ng pagkakataon, mas gugustuhin ko na lang magnegosyo. Hindi ko lang magawa sa ngayon kasi patuloy ako sa paggawa ng mga recipe na pang negosyo. Simple lang naman ang gusto ko, yung mabibigyan ko ng magandang buhay yung magiging pamilya ko. Yung mga followers ko, nagsawa na daw sila sa itlog, siomay at hotdog. Kaya chicken breast muna ang ginamit ko. Isang pitso lang kasi ang binili ko dito, tapos tinanggal ko lang yung mga buto. Sa pang-breading naman, 1 tasang harina at 5 kutsarang breading mix lang ang ginagamit ko dito. Yung iba nalilito, ano daw ang breading mix na to? Crispy fry lang naman ang ginagamit ko dito. Tsaka para makatipid ako, yung 5 kutsarang breading, yun na din ang ginagawa kong butter. Wet and dry kasi ang palaging ginagawa ko para malutong talaga after mapirito. O diba, madali lang? Shoutout nga pala kay Coach Dan. 1 pirasong itlog ang nagsisilbing binder ko. Gusto ko kasi yung manok ko, kapit na kapit yung breading dito. Madali lang naman sundan ang recipe na to. Hanggat maaari kasi ayoko mag-shortcut sa video para hindi malito yung mga viewers ko. Tsaka konting tubig lang ang nilagay ko para maging malapot yung butter dito. Kapag malapit ng maluto yung kanin, doon ko nilalagay yung carrots. Kasi ayoko madurog at ma-overcook ito. Mag-vlog pa ba ako kung wala nang kita? Gagawa pa din naman ako ng mga video. Yun nga lang siguro, once a week na lang ito. To be honest, yung vlogging kasi, parang negosyo yan. Mag-i-invest at maglalabas ka talaga ng pera para kumita. Minsan, lugi pa. Kasi kung hindi na kumikita ito, wala na akong pagkukuhanan ng panggasto sa mga ingredients ko. Ang mahal pa naman ng bilihin ngayon. Lalo na kung pamilyado na ako. Para mapakain sila, hahanap na lang ako ng regular na trabaho. Basta kung saan ako dalhin ni Lord, dun ako. Alam ko naman kasi hindi niya ako papabayaan at iiwan. Pwede din akong bumalik sa pagiging engineer ko. Wala naman kasing permanente dito sa mundo. Hindi natin alam kung hanggang kailan may manonood ng aking mga video. Mabilis lang kasi magsawa ang mga tao. Kaya patuloy kong ini-improve yung mga content ko. Kaya yung iba naiinip na kasi yung pag-upload ko daw ng video matagal na. Mas pinapaganda ko kasi siya para ma-entertain sila at higit sa lahat matuto pa. Sa pagbe-breading naman ang ginagawa ko, sinasawsaw ko muna sa butter ito. Tapos pag binalutan ko ng breading, pinipiga-piga ko muna. After nun, papagpagin ko na. Yun ang madalas na ginagawa ko para maganda siyang tingnan after mapirito. Kung ako ang tatanungin, para sa akin 50 pesos lang yung kada order ng recipe na to. Kasi nakadepende ito sa total ingredients na nagastos ko. Tsaka medium size lang kasi yung paper bowl ko, kaya hindi ganun karaming kanin ang pumapasok dito. Sa pagpirito naman ng manok, gusto ko deep fry siya. Yun nga lang, pagdating sa mantika, magastos talaga. Pero ako, saucepan ang ginagamit ko. Para kahit sakto lang mantika ko, nakalubog pa din ito. Tsaka kapag pang negosyo, yung murang mantika ang ginagamit nila dito. Di naman pwedeng canola oil ang gamitin nila. Mahal na, tapos lugi pa. Kung mapapansin nyo, ang ganda ng itsura. Bakit rice bowl ang ginawa ko? Iba-iba kasi yung viewers ko eh. Meron talaga naghahanap ng pwedeng inegosyo. At meron din naman nagbabudget lang ng ulam para sa pamilya nito. Meron ding gusto lang magluto ng masarap para sa pamilya sa murang halaga. Kaya ang ginagawa ko, inaaral ko muna yung pangangailangan nila.
Basta't bawat sa kanila may iba't ibang kwento eh. Kapag binabasa ko yung mga comment nila, natutuwa ako. Meron nga akong followers na yung anak daw niya hindi daw kumakain ng gulay. Pero nung ginawa daw niyang recipe ko, napakain daw niya ng gulay ito. Minsan kasi hindi natin alam kung anong magiging impluensya mo sa ibang tao. Nahihiya nga lang ako magsabi sa mga viewers ko na mag-comment din kayo dito. Gusto ko rin malaman ang inyong kwento. Kapag kasi naluluto na yung kanin ko, nilalagyan ko lang ng dahon ng sibuyas ito. Kung baga yung mga gulay na nilalagay ko, pampaganda lang siya. Meron kasing mga customer na itsura mo na ang tinitingnan nila. Kapag kasi malinis ang itinitinda mo at nakakaakit ito, babalik-balikan ka ng mga customer mo. Ako hanggat maaari, pinapanatili ko din yung kalinisan sa paggawa ng aking mga video. Kung napapansin ng mga followers ko, wala silang makikita kahit isang langaw na umaaligid dito. Dito naman, mayonnaise, bawang, kalahating kutsaritang paminta, asin, isang kutsaritang asukal at tubig ang nilagay ko. Ayoko kasing pahirapan yung mga gagawa ng recipe na to, kaya yung mabilisan na sauce na lang ang ginawan ko ng video. Tsaka pwede din nilang lutuin ito para sa pamilya nila. Murang ulam na tapos masarap pa. Sa ganitong paraan lang kasi ang alam ko para matulungan sila. Hindi naman ako mayaman para mabigyan sila ng pera. At least ito mapagkakakitaan nila at posibleng lumago pa. Yung lettuce ginagawa ko lang siyang pampaganda. Pero masarap din naman dahil pampatanggal umay siya. Kung baga sa panahon ngayon, diskarte na lang talaga. Kapag may pumatok kang tinda at mabenta, asahan mo kinabukasan may kalaban ka na. Hindi lang sa pwesto, kundi pati rin sa produkto, parehas kayo. Kaya maraming naluluging negosyo kasi pare-parehas sila at ang ginagawa nila sa presyo, pababaan pa. Kaya kakaiba ang niluluto kong pang negosyo para sila ang kauna-unahang makapagtinda nito. Hindi ko namalayan tapos na pala yung pagluluto ko. Ano ang natutunan ko bilang silokong kusinero? Siguro yung magpakatotoo ka sa sarili mo at mahalin mo yung mga viewers mo. Sa totoo lang, isa sa mga dahilan kung bakit ayoko magpakita ng mukha dati dahil sa mga pimple marks ko. Kung mapapansin nyo, hindi talaga makinis ang mukha ko. Baka kako isipin nila, ang tagal kong tinatago itong pagmumukha na to. Tapos pagka face reveal ko, heto lang ang makikita sa video. Pero sabi ko sa sarili ko, yung mga viewers ko, wala namang pakialam sa itsura yan. Kasi yung pagluluto ko talaga ang kanilang tinitingnan. Kaya natutunan ko talagang mahalin yung viewers ko. At patuloy akong gumagawa ng mga recipe na para sa kanila na walang hinihingi kahit anumang halaga. Kaya sana umabot sila sa part ng video na to para maparamdam ko sa kanila yung taus-pusong pasasalamat ko. Kasi sila ang nagdala sa akin dito. Kung hindi dahil sa kanila, wala si Lokong Kusinero.